Hi guys, welcome back. Once again, advice for the days. Ibinigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng mundo. Ganito po yan eh. Simula noong unang panahon pa lamang, ang Diyos Ama, bago niya pa ginawa itong mundo na to, binigay niya na to sa Diyos Anak na si Jesus Christ. Siyempre, di ba nandiyan si Satanas? Siyempre, ito yung nagrebelding anghel na nilikha ng ating Diyos Ama. Itong si Lucifer, ang pangalan nito, ito yung dating pinakatanyag na anghel dun sa kalangitan. Sa kanya binigyan siya ng kapangyarihan. Ito yung nasa kanya na lahat. Kumbaga siya yung famous doon sa kalangitan. Binigyan siya ng kapangyarihan, kagandaan ng mukha, lahat. Binigay sa kanya biyaya ng ating Diyos Ama. Pero nagtaksil siya, nagselo siya dahil akala niya siya na pinakatanyag doon sa famous sa kalangitan. Pero hindi niya alam na hindi po, mali po yun. Nagtaksil siya, nagrebelde siya sa ating Diyos Ama. Nagpakasama siya, sinulsulan niya mga ibang anghel doon para magrebelde sa ating Diyos Ama at Diyos Anak. Kasi nga, ganito nangyari nun eh. Kasi binigay na ating Diyos Ama ang mundo kay Jesus Christ. Kaya itong si Lucifer, nagrebelde siya, hindi siya pumayag na hindi pwede akin ang mundo ng mga tao. Siyempre, ang Diyos Ama, ang magdesisyon kasi siyang gumawa ng mundo para sa ating mga para sa ating Ama na siyempre, ang kaisa-isa niya anak ang tigapagmana niyan, ang mundo. Kaya tayong mga, kasi nga 'di ba, bago ilikha yung mundo, kailangan ni Jesus Christ na isakripisyo yung buhay niya para sa ating mga taong makasalanan. Pero kung ikaw yung taong magbabago, mapuputol po yun at nadalhin niya po tayo sa paraiso. Wala pong isang tao dito na mapupunta sa impyerno basta magsisit ka lang, magpuri sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Spiritual. Pagsisiya mo lahat ng mga kasalanan mo dito sa ibabaw lupa. Si Lucifer kasi gusto, kaya 'di ba, nagsak ng Diyos Ama si Lucifer sa kalaliman, pero yung mga alagad niya, ang demonyo, inutusan niya para magasik ng lagim dito sa ibabaw ng mundo para pasukin mga utak at saka puso natin na magtanim tayo ng galit para sa mga kapatao natin. Pero ang mabisang gamot doon, pananalig, pananampalataya at pagdarasal sa araw-araw. Kapag may matatag ka pananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tiyak-tiyak maliligtas ka. Kaya nga, di ba, kung binaba ng Diyos Ama ang kanyang Diyos Anak na si Jesus Christ para iligtas tayong lahat sa mga kasalanan ginawa natin. Yung mga una pang nabuhay, sa nauna pang nabuhay kay Jesus Christ noon, makakasama yun doon. Kasi pinutol na nga ng Diyos Anak yung kasalanan na ginawa natin unang mga magulang si Eva at Adan. Sila una talaga nagkasala dito. Kaya yung sumpa na yung pinutol na yun ng ating Diyos Anak. Kasi para sa ating mga taong makasalanan, wagas at taos mga unconditional love ang pagmamana ating Diyos Anak. Para sa Kanya, mahal na mahal niya tayo. Ang Diyos Anak sa si Jesus Christ, inalay niya yung buhay niya para sa atin, para maligtas tayong anak. Wala siyang ibang iniligaw o mapupunta sa impyerno, bagkus ihilain niya to papunta sa paraiso. Lahat ng mga tupa niya, lahat ng mga anak niya na ginawa ng Diyos Ama dito sa ibabaw ng lupa, ay gusto niyang lahat ay mapabuti at mapunta at maligtas sa impyerno at mapunta tayo lahat sa paraiso. Kaya ikaw, magbago na, magsisi ka na at palagi ka manampalataya sa ating mga Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.